Simula pagkabata, ay nararamdaman ng may kakaiba sa sarili dahil sa mga nakikitang dapat ay hindi pa lubos maunawaan ng isang batang musmos pa lamang. Maging sa kanyang ninang nga rin na siya nang nag-aruga sa kanya, ay hindi rin niya maiwasan ang hindi humanga sa taglay nitong ganda. At habang lumalaki, palala ng palala ang mga nangyayari sa kanyang sarili lalo na nang makilala niya si Dee, na anak-anakan mismo ng kanyang ninang Carmen. Sa murang edad ay tila nakakadama na siya ng pag-ibig mula kay Dee, na mariin namang tinututulan ng kanyang ninang dahil sa turing sa kanilang dalawa ay para na silang magkapatid. Hanggang sa sila'y magdalaga at magbinata na humantong na sa lihim nilang pakikipag-ugnayan sa isa't isa. Ngunit walang lihim na hindi nabubunyag at dito na nga magsisimula ang mga matitinding pagbabago, na siyang pagsisisihan sa bandang huli dahil sa mga bagay na labis na ipinagkakait sa kanilang nabuong pag-ibig. Arami na nga pala ulit tayo mga kay-oso sa pelikula niyang ito noong taon pang 2000 na may pamagat na Sa maliit na paupahan para sa mga kolehiyala, isa si Carmen sa mga nakatira na pagmamay-ari ng mga magulang ng batang si Ding. Si Carmen na ang halos nag-alaga kay Ding mula pa nang ito'y sanggol, kaya siya na rin ang naging ninang nang ito'y binyagan, at simula noon ay parang siya na ang nagsilbing nanay ng bata at kapag may umaakyat sa kanya ng ligaw, nakabuntot lang sa kanya si Ding at kung ano-ano pa ang idinadahilan maistorbo lamang ang binatang nanliligaw. Pero nang dahil sa pagpanaw ng nanay ni Carmen, hihinto ito sa pag-aaral at uuwi na ng probinsya kaya ang batang si Ding, labis ang pag-iyak dahil magkakahiwalay na sila ng pinakamamahal niyang ninang. Labis na nasakta ng batang si Ding sa pagkakawala ng kanyang ninang Carmen sa paglipas ng mga araw at sa paglipas na rin ng mga ilang buwan. Hanggang isang araw, labis na lamang ang tuwa ni Ding sa pagdalaw sa kanila ng kanyang ninang Carmen sa unang pagkakataon subalit napalitan din ito ng lungkot nang makitang may kasakasamang batang babae ang kanyang ninang. Ayon kay Carmen, anak-anakan niya ang batang babae na nagngangalang Dee o ampun niya sa madaling salita. Sa labis na selos o pagkainis, nagmukmak ang batang si Ding ngunit nang sabihin ng kanyang ninang Carmen na isasama siya sa kanila para sa bakasyon, gumuhit ang ngiti o tuwa sa kanyang mga labi dahil makakasama na niya muli ang kanyang ninang Carmen. Lumipas ang ilang taon, nagiging bagets na ang dating batang si Ding at kaya na rin niyang mag-isang pumupunta sa lugar ng kanyang ninang Carmen para magbakasyon. Siyempre katulad ng dati, nakakasama at nakakalaro pa rin niya si Dee, ngunit sa ibang laro na nga lang. Paano ba naman kasi ay sa edad nilang ito ay nagtatapat na si Ding ng kanyang pag-ibig, na mariin namang tinututulan ni Dee dahil nga sa mga bata pa raw sila at parang tunay na silang magkapatid kung tutusin. Palagi namang nakamasid o nagmamanman si Carmen sa kanilang dalawa dahil sa mga paghihinala dahil kilala na kasi nito ang ugali ni Ding hanggang sa dumating na nga sa puntong nanggagalaiti na sa galit si Carmen nang mahuli nila ang dalawa sa madilim na parte ng kanilang bahay dahil sa patuloy na pagpupumilit kasi ni Ding, nasagutin na raw ito ni Dee. Dahil sa pangyayaring iyon, wala nang nagawa pa si Ding nang pauwiin na siya ng kanyang ninang Carmen at simula noon, ay hindi na siya muling nakapagbakasyon pa sa bahay ng kanyang ninang Carmen at hindi na rin sila muling nagkita pa ni Dee. Gayunpaman, hindi nawala ng pag-asa si Ding lalo na nang magpalitan na sila ng mga sulat ni Dee, na humantong na rin sa pag-amin ni Dee sa tunay nitong nararamdaman para sa kanya. Dahil sa kanilang sekretong relasyon, naging inspirasyon ito ni Ding upang lalo pang paghusayan ang nooy kanyang kinahihiligan, at ito ay ang pagguhit o pagdodrawing. Kaya lumipas ang ilang taon, heto na ngayon sina Ding at Dee, na mga ganap ng binata at dalaga. Si Ding ay isa ng ganap na mahusay na pintor, samantalang nag-aaral naman na sa Baguio itong si Dee. Dahil sa hindi magandang impluwensya ng pakikipagbarkada, idagdag mo pa ang malayo sila ni Dee sa isa't isa. Natuto si Ding sa iba't ibang bisyo at mga hindi magagandang gawain na siyang naging dahilan upang malimutan na niyang sagutin ang mga sulat na halos buwan-buwan kung ipadala sa kanya ni Dee. Ngunit nang makita niya ang taglay ng ganda ni Dee nang may kasamang litrato nito sa sulat, mabilis pa sa alas 4 ang mokong na tumungo na ng Baguio, makita lamang si Dee. Hindi tuloy makapaniwala at hindi maipaliwanag ang sayang nararamdaman ng dalawa sa una nilang pagkikita ngayong sila'y mga dalaga't binata na. Pero sa pagkikita nilang ito, dito na nga unang mangyayari ang matagal ng kinasasabikan ni Ding, na pinakiusapan pa talaga niya si Dee na gawa ng paraan ang pagkikita ulit nila na kahit puno ng takot at pag-aalala ang bumabalot sa puso ni Dee, na naig pa rin ang lakas ng binata at walang nagawa pa ang pagpupumiglas, kaya sa huli ay buong puso na niyang isinuko ang bataan, kaya isang matinding dembangan na ang naganap.
na talaga naman. Sa kahit anong pagkakataon, kahit saan, sa pilitang isinasakatuparan ni Ding ang genggengan na hindi na inintindi pa kung may makakahuli sa kanilang dalawa na talaga naman. Hanggang ang mga lihim na nangyayari, ay magtatapos na din dahil nga sa kasabihang walang lihim ang hindi nabubuking. Nanggagalaiti tuloy sa galit itong si Carmen nang malaman ang natuklasan ng kanyang kapatid at katulad ng nangyari na naman noon, ay wala na namang nagawa si Ding nang paalisin ulit siya ng kanyang ninang Carmen sa pangalawang pagkakataon. Dahil sa nangyaring iyon, naging miserable ulit ang naging buhay ni Ding lalo na nang matanggap niya ang sulat ni Dee, na kung saan ay nagpapaalam na ito sa kanya dahil sa Amerika na raw ito mag-aaral. Batid naman ni Ding na inilalayo lang si Dee sa kanya upang hindi na muli maulit ang mga nangyari noon. Simula noon ay ibinuhos na lamang niya ang kanyang atensyon sa kanyang talento hanggang sa makilala niya ang isang matandang mayamang byuda, na kalaunay na karelasyon niya. Bigati ng matandang byuda dahil may-ari pa ito ng isang kumpanya, at dito nga gaganda ang buhay ni Ding at magkakaroon pa siya ng mamahaling kotse, na regalo mismo sa kanya ng matanda. Hindi tuloy makapaniwala ang kanyang ina nang dalawin niya ang mga ito kasunod ng pag-abot niya ng pera rito, at siguradong ito'y nasa malaking halaga. Dahil sa tagal na niyang hindi pag-uwi, tambak na tuloy ang mga sulat sa kanya ni Dee, na dahilan upang ito'y magalit na sa kanya at hinding-hindi na raw kailanman magpapadala ng sulat para sa kanya. Alam naman niyang kasalanan niya kung bakit nagsawa na sa kanya si Dee at sising-sisi tuloy siya sa kanyang sarili kung bakit nakilala pa niya ang mayamang byuda na siyang naging dahilan kung bakit nagalit na sa kanya si Dee. Natauhan na tuloy siya at lakas loob nang siyang kumalas sa matanda at isinauli na rin niya ang bigay nitong kotse at nagawa na rin niyang lumipat ng ibang kumpanya sa tulong na rin ng naging kaibigan niya sa kanyang pagtatrabaho na si Butch. Pero nang dahil kay Butch, naging tulay-tuloy ito upang makilala niya ang estudyanteng si Emmy, na isang mahinhing probinsyana na anak ng isang mayor. Sa katunayan, hindi niya type si Emmy ngunit nang mapansin niyang gusto siya nito, hindi na siya nag-atubili pa na ilabas at samahan ang dalaga, hanggang sa umubra na naman ang mga matatamis na pangako, may suko lamang ang kanyang gusto, kaya sa bandang huli, ay wala nang nagawa pa si Emmy, kundi ang isuko na lamang kay Ding, ang pinakaiingatan niyang water lily. Pero dahil kay Emmy, dito na magpapatong-patong ang kanyang mga problema dahil ayon sa ama nitong mayor, ay kailangan raw niyang pakasalan si Emmy dahil ito'y nagdadalang tao na. Puwersahan at sapilitan ng mga naganap kaya wala na siyang nagawa pa kundi pumayag na lamang sa kagustuhan ng mag-ama. Hindi tuloy naging masaya at tahimik ang kanilang pagsasama ni Emmy bilang mag-asawa ngunit ang lahat ng iyon ay tinitiis na lamang ni Emmy. Kasal man pero para pa rin siyang binata at umuwi pa ng kung anong gusto niyang oras. Labis na lang tuloy ang galit niya nang malaman at aminin sa kanya ni Emmy na hindi pala ito totoong buntis. Hanggang ang mga pagtitimpi at pagtitiis, ay hindi na kinaya pa ni Emmy kung kaya't makakagawa ito ng isang bagay na tiyak na ikakaputol na ng kaligayahan ni Ding, bunga ng pagdilim na ng paningin, walang takot na gustong hiwain, ang sunog na embutidong na sobrahang ihawin. Mabuti na lamang at nagising si Ding kung kaya't hindi siya nito gaanong napuruhan kung hindi, baka sa mga oras na ito ay humiwalay na ang kanyang kaluluwa sa kanyang kaligayahan. Agad naman niyang itinakbo ang kanyang sarili sa ospital pero umatras din siya nang makita na may mga taga-media dahilan upang makaramdam siya ng hiya at tiyak na pagkakaguluhan siya ng mga ito. Wala na siyang ibang mahihingian ng tulong kundi sa kanyang ninang Carmen na lamang kaya nagtataka at ayaw man pumayag sa una. Sa huli ay nanaigli ng awa nang mawala na siya ng malay. Ngunit nang habang siya'y ginagamot na, iba tuloy ang nagkamalay na biglang tumayo na para bang walang masamang nangyari, kahit muntikan nang humiwalay. Bad trip tuloy si Ninang Carmen at iniwan na tuloy si Ding. Nanalagi muna ng ilang araw si Ding sa bahay ng kanyang Ninang Carmen upang magpagaling hanggang sa dumating ang isang sulat na kalaunay makikita na niyang nag-iiyak na ang kanyang Ninang Carmen at ayon sa sulat, tungkol pala ito kay Dee na nagpariwara na, matapos malamang siya'y nag-asawa na. Hindi na raw ito mapigilan pa at mapagsabihan. Kung sino-sino na lamang daw ito sumasama, at umuwi ng kung anong gusto nitong oras. Wala tuloy siyang ibang sinisi kundi ang kanyang sarili hanggang isang tawag ang kanyang natanggap, na kanyang ikinabigla dahil si Dee na pala ang nasa kabilang linya, at ito'y nasa Pilipinas na. Hindi tuloy siya makapaniwala sa laki ng ipinagbago ni Dee nang sila'y magkita na.
Pero sadyang naninibago na talaga siya sa mga pinaggagawa o ipinapakita nitong asal, at nang may hatid niya na nga ito ay pinapakitaan pa siya ng motibo para sa genggengan na talaga naman, na gusto man niyang iwasan ngunit sadyang mapilit dahilan upang hindi na rin siya nakatiis, at nagmistulang fireworks na ang nag-iisang kwitis. Dahil hiwalay naman na sila ng kanyang asawa, pinakiusapan na niya si Dee na sila'y magsama na at ituloy ang kanilang nasimula noon pero tinanggihan siya nito at sinabing mas okay sila kung walang relasyong mamamagitan sa kanilang dalawa. Siyempre hindi naman ito pabor sa kanya at lalo lang siyang naguluhan ng isang araw nang aminin sa kanya ni Dee na may asawa na rin pala ito at sa katunayan nga ay kasama pa nitong umuwi ng Pilipinas. Gulat man sa mga nalaman, pumayag pa rin siyang makipagkita o makipagkilala sa asawa nito, na isa na palang matanda. Alam pala ng matanda ang tungkol sa kanila ni Dee at tuluyan na nga niyang hindi naatim ang trip ng dalawa o kung bakit nasisikmur ng mga ito ang ganoong set-up ng kanilang relasyon. Kinagabihan bago babalik na ng Amerika sina Dee at ang kanyang asawa dahil kinabukasan ay luluwas na ang mga ito, hindi niya inaasahan ang pagbabalik ni Dee sa kanyang bahay at dito ay nakikiusap sa kanya na pabaunin raw niya ito ng kanyang matamis na pagmamahal na hindi raw niya makakalimutan. Hindi naman iyon ang gusto niyang mangyari dahil ang gusto niya ay wag na itong umalis pa at magsama na raw sila. Hindi pa rin pumayag si Dee dahil hindi niya kayang iwan ang lalaking tumulong sa kanya noong siya'y nagdadalamati sa Amerika. Patuloy pa rin sa pagmamakaawa si Dee sa gusto nitong mangyari sa kanilang dalawa kaya sa bandang huli, ay pinabauna na ito ni Ding kaya isang matinding genggengan ang naganap, na tanging sa full movie nyo na lang malalasap. Kinabukasan, kung saan luluwas na pabalik ng Amerika, mapapansin ang tila labag sa kalooban ni Dee ang tuluyang pag-iwan na kay Ding. Tila ayaw kasi nitong mawala sa kanyang paningin si Ding habang unti-unti nang lumalayo ang kanyang sinasakyan. Hanggang sa paglipas ng mga araw, nang mapansin niyang nakaitim ang kanyang ninang Carmen na tila nagluluksa, at halos magulo ang kanyang mundo nang malamang si Dee na pala ang dahilan. Labis ang kanyang paghihinagpis kung bakit ginawa iyon mismo ni Dee sa kanyang sarili. Kaya pala ganoon na lang ang pagtitig nito noon sa kanya nang ito'y papaalis na sakay ng taxi dahil may gagawin na pala itong hindi maganda sa kanyang buhay. Dahil sa nangyari kay Dee, nawalan na rin siya ng pag-asa at parang ayaw na rin niyang mabuhay pa kaya hinayaan na lamang niyang mapabayaan ang kanyang sarili. Kung nagustuhan ninyo ang mga ganitong video, ay pakipindot na lamang po ang like at mag-subscribe ka na rin kaibigan upang sa ganoon ay maging updated ka sa mga susunod pa nating video. Maraming salamat mga kaibigan hanggang sa muli ang inyong lingkod, Misteryoso Recap.